Sino ba naman ang hindi maloloka kung halos lahat ng pamilya nyo ay laman ng sagala sa barangay nyo? Mula nanay, mga tita, at ngayon naman mga mare, ito namang mga anak ko ang isasagala sa barangay namin. So eto na nga mga mare, yung kabuuan ng sagala ng mga anak ko, mga mare ko. So syempre, Mayo at panahon ng Santa Cruzan or mga Flores de Mayo, sagala. So eto nga mga mare, nakuha sila Via at Isabel ng sagala dito sa barangay namin. Kaya ako na lang ang nag-ayos din sa kanila para hindi na magastos. Since bata lang naman sila mga mare ko, no need na paayusan. Kayang-kaya na to ng kamay ko at kasama ko nga rito yung hipag ko, yung ate ng asawa ko mga mare. Na madalas talaga na pagkakamalang nanay ng mga anak. Grabe no, matatanggap ko na meron tayong mga anak na hindi natin kamukha kahit isa. Pero grabe yung mga anak ko talagang dalawa sila. Lalo naman yung bunso ko mga mami ko. Diyos ko, nihilat siya ng mukha ko, wala talagang nakuha. Pero okay din naman mga mare kasi jeans talaga nila ang gusto kong makuha ng mga anak ko. Eto nga palang nilalagay ko sa buhok niya mga mare ko ay parang mag-create ng malaking band dito sa kanyang ulo. So nabili ko lang din to doon sa palengke mga mima. Hindi na ako nagkulot-kulot mga mare para hindi na ako mahassle sa oras kasi nga matagal pa tong ayusan si Isabel pagka nagkukulot Inam pa. Kasi yung ganitong ayos mga mare kahit magtumbling siya doon sa may kalsada hindi talaga maaalis. At perfect na perfect mga mare ko ang crown dito sa kanyang ulo. Buti na lang talaga mga mare meron ako mga makeup na pambata kasi nga madalas nang umaattend ng kung ano-anong event si Ate Isa sa school. Kaya ayan, kaya nag-provide na ako ng mga makeup para sa kanya. Ay nako, pag bata talaga mga mare, no ka ng likot as in parang pagka nag-hire ka ng makeup artist makukonsume dito. Alam nyo ba mga mare, itong dresser na to, ayan, sila talaga yung dahilan kung bakit ko talaga binili to. I mean, pinagawa pala para nang sa ganun maaayusan ko sila dito. At sa hindi inaasahan nga mga mare ko, napaso pa si Ate Isa, grabe, nag-iyakan pa kami. At ako lang naman ang nakasira ng momentum niya, mami ko. Sorry agad talaga ako mga mare, so dapat pala bumili ko nung sa pantenga yung pang salon para hindi napaso yung tenga niya kasi nga syempre pag bata malikot talaga. Kaya ang ginawa ko mga mare, niyeluhan ko agad para nang sa ganun hindi lumobo at mawala yung pananakit. Buti na lang mga mare, napatahan agad namin siya at nalibang na siya. And eto na nga mga mare, yung second customer namin si Bia. Wala pa nga kami nauumpisahan mga mare pero parang nabubuwisit na siya at nabubugnot na siya. Si Bia mga mare, ayaw na ayaw talagang ginagalaw ang buhok. Ayaw pinupusuran. Pero buti na lang talaga kulot siya. Hindi na ako mahihirapan sa kanya. Ipupusod ko na lang at lalagyan ko na lang nitong pinaka oil hair. Alam nyo mga mare, pag kulot pala ang bata or yung anak nyo, grabe ang high maintenance. Kasi kailangan mo pa ng cream, ng tamang suklay. At wag ka mga mare ko, kita mo naman nagme-makeup na siya. Alam na niya mga ilam dito sa dresser ko. Alam na niya yung mga gamit ng mga kung ano-ano dito. O, tignan mo yan. Siguro ngay madalas nakikita sa akin mga mare pag nag-aayos ako dito at may lakad ako. O, ganyan na lang yung ginawa ko sa kanya mga mare. Pinusod ko na lang yung itaas kasi maganda naman yung hair niya. Para nang sa ganun din yung crown may kapitan. O, kita mo naman, napakalikot naman po talaga. O, dito lang kami nagtagal kay Via talaga mga mima dahil hindi pa siya sanay talagang mini-makeupan or binabrush. Pero very light makeup lang naman yung nilagay ko mga mare kasi bata naman sila. At wag ka mami ko, sanay na sanay po yan mag-lipstick. O, kita nyo yan? Hindi ko talaga maintindihan mga mare ko, napakagaling mangopya ng mga bata. Kaya talaga be careful sa mga ginagawa natin kasi tignan mo ang galing nilang manggaya. Gayang-gaya ka talaga nila kung ano yung mga ginagawa mo, pananalita mo. Yung mga crown pala na yan mga mare ko, binili ko lang sa Shopee at perfect naman, pambata talaga siya. At syempre mga mare, pagkatapos silang mag-ayusan ay pumasada lang ako ng konti at kinuha ko yung mga pang-retouch. So yan pala ang ating outfit para sa sagalahan na to. After ng make-upan mga mare, dito kami sa biyanan ko nagbihisan para mas maluwang at mas makalakad sila ng maayos palabas. Kasi sa amin medyo masikip. At sinuotan ko lang sila ng rubber shoes mga mima ko para habang naglalakad ay hindi sila masasaktan. At parang hindi pa nga makapaniwala si Ate Isa na ang ganda-ganda niya tonight. O kita mo naman, ninanamnam niya talaga sa salamin yung itsura niya. Perfect naman pala mga mami ko yung ayos ng buhok namin sa kanya at yung gown niya. After nyan, pumunta na kaming simbahan mga mare ko at kita nyo naman si Via talaga for the muryot. Kasi parang ayaw na niya isuot yung gown niya. Pero si Ate Isa naman mga mare ko, ganap na ganap talaga siya. Syempre, para lang lumamig ang ulo ni Via, yung tinuturo niya mga mare ko ay ibinili nga nung tita niya. Alam nyo mga mare ko, napakaswerte ko talaga sa mga hipag ko, biyanan ko. Kasi grabe yung pasensya nila sa mga bata at talagang gustong-gusto nilang inaalagaan yung mga anak ko. Kumbaga pag nandyan sila ay nako, hayahay talaga yung buhay ko. Kaya sinusulit ko na talaga mare, kahit hanggat wala silang anak, mga mima ko, ibinibigay ko yung mga anak ko sa kanila. At ayan mga mare ko, nag-umpisa na nga po yung sagala at medyo naloloka na talaga kami lalo kay Via mga mima. At kung ano-ano na kasi yung naiisipan niya, manong nagmumuryot na siya. And na-realize ko mga mama ko, hindi talaga to pambata.
bata. Yung sa gala na to, hindi talaga siya pang 2 years old. Pang kay Ate Isa, pwede pa. Kasi gagawin mo talaga lahat para lang malibang yung 2 years old na to at sumama sa sagala. Pero okay lang kasi nag-e-enjoy rin naman siya at the same time nung binigyan namin siya ng lollipop. At buti na lang din talaga marami kong karelyebo dito sa may sagala na to. Hinakot ko talaga silang lahat para lang sa ganun hindi ako ma-stress mag-isa. Andyan pa yung iba kong mga kamag-anak, mga mare, taga-ilaw, taga-alalay namin dito. Gusto ko nga rin, mare, na mag-stay talaga siya at tapusin niya yung sagala kasi ang dami nga nakukyutan din sa kanya, mga mare. Pero nakikita ko kasi nai-stress na si Via and at the same time parang ayaw na niya. So ayun, nag-decide na lang ako, mga mima ko, na iuwi na lang siya. Ihinatid na namin siya sa biyanan ko. Na-overwhelm siguro mga mare ko sa ganap na to. Pero si Ate Isa naman ay caring-carry naman siya. Alam naman niya yung gagawin niya. Medyo nahirapan lang kami sa gown niya kasi dapat pala inuna namin isuot yung petticoat. Buti na lang talaga si Ate Isa ay hindi na nagtatantrums, mga mare ko, at gustong-gusto niya yung mga ganitong kaganapan. So habang naglalakad nga, mga mare ko, nagulat naman ako, napakadami naman palang fans ni Ate Isa. Very love talaga nila si Isabel, mga mare. So yan yung family nung boyfriend nung hipag ko, mga mare. At nung nagpahiram din sa amin nung solar light. Kami rin talagang magaganda dito sa barangay ng Talampas, mga mare ko, as in. Nakakatuwa, no, pag isinasagala ka. Pero nung time ko nung sinagala ako, mami ko, parang it's too late na for me. Hindi ko na nga na-vlog yun, mga mare ko, kasi sa haba ng mga video ayaw mag-upload. Ito po ang aming Reyna Elena, napakabongga pala. Ang saya talaga ng fiesta dito sa barangay namin, mga mare ko, as in talagang na preserve nila yung culture ng mga fiesta, ganyan. Alam mo yun, umaga pa lang, masayang-masaya na mula umaga, may palaro, tapos hanggang gabi, ayan, may mga procession, o kaya na may sagala, tapos may mga nagsasayaw din during the procession. At ito na nga, mga mare, yung hassle namin, nung nagpaputok na mga mima ko, so ayan, medyo hindi na niya kinakaya kasi nga malapit sa amin. So medyo talaga sensitive si Isabel sa loud noise dahil nga sa kanyang mild autism. Una nga gusto na niyang magpa-uwi, mga mare, pero sabi ko nga itatakpan ko na lang yung tenga niya habang lumalakad. And at the same time, mga mima, nililibang na lang namin siya. Kasi mima ko, pag kumakaway siya sa mga tao, nawawala yung pandinig niya. Parang hindi niya na napapansin na merong paputok. So, ayun, mga mima ko, yan pa yung pinaka nahihirapan kami kay Isabel. Yung kanyang takot sa paputok. Pero okay lang, normal lang din naman. Parang tayong normal na tao din, takot sa malalakas na noise or takot sa malalakas na paputok. Eto naman yung goal ko talaga, kaya sinali ko siya dito. Titignan ko okay na ba siya sa mga loud noise, mahahandle na ba niya, or mamamanage na ba niya. Nung dumaan kami sa bahay namin at ayan na, nasa lubong na namin, very lively, very alive na po si Via. Diyos ko, napakalikot na niya, mga mare ko, kaya isinama na rin namin siya dito sa sagalahan kasi gusto niya palang sumama pero ayaw niya isuot yung damit. Tuwang-tuwa nga si Via, mga mare ko, kita niyo naman bakas sa bakas talaga yung kasiyahan niya sa katawan. So ayun, mga mima ko, ayaw lang pala niya isuot yung damit pero gusto niyang maglakad. So, maya-maya nga lang, mga mare, na mahinga muna yung mga bata at ayan, medyo recess time na kasi nga pagod na and at the same time gutom na rin kaming lahat. Kapit naman na matapos, mga mare ko, kaya ayan, naghintay na lang talaga kami, mami ko, na makapasok sa may simbahan. Masaya, mga mare ko, kahit lahat talaga kami hinihilaturan to the max. Nigyan sila ng certificate, mga mare ko, kaya lang hindi naka-frame. And after nyan, mga mare ko, nagpicture-picture lang lahat ng mga bata na to, na mga naka-color pink, and at the same time, nag-prepare na rin kami para umuwi, para nang sa ganun, makakain na, kasi yung menudo talagang gustong-gusto ko ng tikman. And ayan, nauna na nga sila, mga mare ko, dito sa bahay ng biyanan ko. Yan sila, mga mami ko, kada may ganap kami, talagang nakasugod rito, from Baliwag pa sila. Ang oras na rin natapos at pagod na rin kaming lahat, kaya ayan, nagsiuwian na kami, mga mare, para mamahinga.